Ang unang kabanata, mula sa isang KTV bar, nagulat at napasigaw ang mga tao na nandoon nang makita nila na tila mayroon gulo. Agad nagmura ang isang lalaki at sumigaw ito at sinabi na alisin mo ang mga kamay mo sa kanya. Napatakip ang kamay ng isang babae na napalingon at tinignan ang nagsisigawan. Maging ang isang babae ay napatingin din, oh my God! Ano ba ang gulong yun? At ang pangalan ko ay si Han Jin-soo. Ako ay nasa 3 taon na resident doctor sa departamento ng General Surgery. Mabilis inupakan ng lalaki ang isang lalaki, matapos tumama ang kamao nito, ay bumaladder sa sahig ang lalaki. Kasabay sa pagbagsak ng lalaki ang mga bote ng alak at baso ng masagi ito nang bumagsak ito sa sahig. At nilipol ko lang ang buong kinabukasan ko, inawat ito ng isang babae, at sinabi tumigil ka na, Jin-soo, pwede ba? Galit na sinabi ng ating bida, inapakan at binastos ka na ng hayop na yan. Galit na bumangon ang sinuntok niyang lalaki, gigil na sumigaw ito at sinabi, ang lakas ng loob mo para suntukin ako na, yung professor, nawawala ka na sa katinuan mo Han Jin-soo? Galit na sumagot ang ating bida, sinabi nito, oo, ganun na nga, kaya kung tiisin ang lahat, pero ngayon pagdating sa panggugulo sa girlfriend ko. Ibang usapan yun, habang takot na nakayakap ang babae. Hindi mahalaga kung ano ang dahilan, ang pagsuntok ko, sa aking professor ay dumating sa isang mabigat na presyo. Pinatawag ang ating bida sa opisina ng nakakataas, matapos siyang ireklamo. Galit na galit ang nakatataas sa kanya pagkapasok pa lang ng ating bida sa opisina. Sinabi nito, ang lakas na loob mong bugbugin ang isang propesor. Sino ka sa tingin mo? Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang eksaktong tumatakbo dyan sa ulo mo. Kaya pinalayas ako sa Hansung University Hospital. Galit na hinubad niya ang surgical gown, at itinapon ito sa basurahan matapos ay lumakad ito. Palabas ng hospital, nang hindi ko nakuha ang aking medical na lisensya. Pagkatapos ay tumingin ako sa iba't ibang pribadong ospital upang makahanap ng panibagong trabaho. Ngunit hindi ito madali. Mayroon ka bang anumang koneksyon? Hindi kami maaaring kumuha ng isang tao na huminto, na nasa gitna ng residency. Ngunit lahat sila ay tinanggihan ako, na sinasabi na ako ay mula sa isang pamilya na walang kabuluhan. Mula sa future at sa best investor partner, nagkamay ang dalawang lalaki. Isang araw sa wakas ay nakahanap ako ng isang investor na interesado tulungan akong magbukas ng sarili kong pribadong ospital. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa akin. Sinabi ng lalaki, may kilala ako na mangangako na individual kapag nakakita pa ako ng isa. At inaasahan kong makatrabaho ka, Mr. Han, subalit gayunpaman. Inilibot ng ating bida ang kabuuan ng hospital. Ang bastos na yun ay naglaho, kasama ang lahat ng pera na ipinuhunan ko pagkatapos maniwala sa kanyang salita. Agad nagtungo ang ating bida sa police station, sinabi ng pulis, tila nakatira ang suspect sa Sogyo apartment, sinubukan mo ba na hanapin siya doon? Nakaupo ang ating bida sa harapan ng table office ng pulis, habang hawak ang kanyang ulo tila nag-iisip, Sogyo apartment, parang pamilyar sa aking ang lugar na yun, teka sandali, saan? Dun ba ulit nakatira si Professor Kim Jin-gyeon, at ito pala, ang walang hiya investor ay kaibigan pala ni Kim Jin-gyo. Habang magkausap sa isang restaurant ang ating bida at ang kanyang kasintahan. Sinabi ng kanyang kasintahan, Jin-soo, alam ko na mahihirapan ka, ngunit gusto ko nang ihinto ang engagement natin. Pagkagulat, at sakit ang aking naramdaman, ano? Sabi ng ating bida, patawarin mo ako at hiling ko sana ay makamit mo ang kaligayahan sa buhay, sabay tayo ng kanyang kasintahan para iwan ito, tinawag ito ng ating bida, teka, sandali Jiyong, at ang aking kinabukasan ay nasira na bago pa ang lahat, ang pag-inom ng alak ang aking gamot sa sakit para makalimot, bumagsak agad ang buong buhay ko, at napunta sa daluyan ng tubig, at hindi ko na matiis ang realidad ko. Agad pumunta ang ating bida sa dati niya pinagtatrabahuan sa Hansung University Hospital. Pumasok ito at naglakad patungo sa opisina ng professor. Kaya nagpa siya akong pumunta sa akin professor, nakatayo ang ating bida sa harapan ng pinto ng opisina ni Kim Jin-gyo. Ang professor at kanyang tagapayo, bumuga muna ito ng hangin, para lumakas ang kanyang loob sa paglunok ng kanyang pride. Sa pagsuko para makabalik sa dating propesyon, sa dati niyang buhay,
nagpa siya akong magmakaawa sa aking mga tuhod na bigyan niya ako na isa pang pagkakataon. Agad binuksan nito ang pinto ng opisina ng professor. Hello Professor Kim, matagal na rin, subalit napatda ito sa kanyang nakita. Ang aking kasintahan at ang professor, nakita ko ang Diyosa ng tadhana na tumatawa ng diretso sa mukha ko. Magkahinang ang mga labi, magkayakap madiin hindi pinilit kundi kusang loob. Nang laki ang mata ng ating bida, ang pagkagulat ay nagbago ang anyo na tila ito ay isang baliw na lobo na handang sumilo. Kasabay ng kanyang pagmumura na tila inukit sa kanyang puso ang sakit kasama ng galit. Agad nagulat ang professor at ang kanyang kasintahan. Sinabi ng professor, "Hey, Jinso, mayroon lang hindi pagkakaintindihan dito." Sinabi naman ng babae, "Jinso, si Professor Kim, pinilit lang niya ako." At iyon ay sumabog na ako, ngayon naglalakad ako sa gitna ng kadiliman sa isang eskinita tanging ang mapusyaw na liwanag na nanggaling sa poste. Patuloy ang aking paglalakad na walang direksyon dala ang sakit at pighati. Agad may tumawag sa ating bida na tila ba ito ay matagal na naghihintay. Nakahood at may suot pang sombrero, kaya hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Sinabi ng lalaki, "Hey ikaw," huminto ang ating bida na may pagtataka. Muling sinabi ng lalaki, "Ikaw ba si Han Jinso, bakit? Sino ka?" Subalit walang salita agad siya sinaksak sa tiyan na ikinabigla ng ating bida. Tinakpang pa ng lalaki ang bibig ng ating bida, kaya lalo ito nahirapan huminga. Matapos ay nagdilim ang lahat, isinakay ng lalaking nakahod ang ating bida sa likod ng sasakyan. Matapos ay sinara ito, pinaandar ng lalaki ang kotse at dinala sa malayong lugar na tila ba ay kabling lugar ng kabundukan. Binuhat ang ating bida, ng lalaking nakahod at ibinaksak sa isang hukay na tila ba ito ay nakalaan sa ating bida, at habang may hawak na pala, ay may kausap ito sa telepono, sinabi sa kausap. "Oo Professor, nakuha ko at nasa kamay ko na ito, at ililibing ko na ang katawan nito. Ipadala mo agad ang pera sa akin." "Oo salamat," at habang kausap ng lalaki ang nasa kabilang linya, nagkamalay ang ating bida, bahagyang aninag lang ang kanyang nararamdaman. Itinaas niya ang kanyang kamay at humingi ng tulong sa lalaki, dahil hindi ito makabangon, ngunit narinig niya ang lahat ng pinag-usapan nito, pumasok sa kanyang diwa ang tinawag ng lalaki sa kausap sa kabilang linya. "Si Professor, teka, huwag mong sabihin ang bastard na si Kim Jingyu." Maya-maya pa ay maririnig ang pagtabo ng lupa sa kanyang katawan. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, ngunit wala na siyang lakas. Ang kanyang salita sa kanyang isipan ang pilit na lumalaban. "Ito ay napaka-unfair, hindi ako pwedeng mamatay ng ganito." Patuloy sa pagtabo ng lupa ang lalaking nakahod, hanggang sa matapos na ito, tuluyan ng natabunan ng lupa ang ating bida, tinapakan pa ito ng lalaki na tila ba ay sinigurado pa na walang matitirang bakas na mayroon inilibing doon. Matapos ay humakbang na ang lalaki para umalis na dala ang hawak na pala. "Kaya ako ay inilibing ng buhay sa isang lugar sa Miseryong, at ayon namatay ako." Maya-maya pa ay tumigil ang pagtibok ng kanyang puso, subalit, dumilat ang kanyang mata na tila ito ay nasa alapaap. "Ding, ano, bakit, may naririnig akong tunog. Ano ang tunog na yun? Ding." Ang iyong spiritual na pangitain ay nagbubukas, sa pagmulat ng kanyang mata napansin nito na tila siya ay nakalutang sa kalawakan, tila ba lumabas ang kanyang pagkakakilanlan. Pangalan, Ha Jinso, petsa ng pagkamatay, November 28, 2018. Mga puntos ng mabuting gawa, 1,230, masasamang gawa puntos, 158, total ng mabuting gawa puntos at masamang gawa puntos. Mabuting gawa puntos, 1, o 72, kung mayroon kang mas mataas na puntos ng kabutihan, maaari kang bumili ng tiket sa langit na may 100 na puntos ng reincarnation. At tiket para na may 1,000 na puntos, agad bumangon ang ating bida nang mapansin niya na siya ay nakalutang sa ere, sa isang alapaap. "Nasaan ako?" Lumingon-lingon ito at tinignan at kinapa ang hubad na katawan. "Teka lang, di ba ngayon lang ako namatay? Walang paraan na mabubuhay pa ako pagkatapos magkaroon ng kritikal na pinsala." Maya-maya ay tila may umalingaw-ngaw na isang boses. "Ikaw ay isang bagong espiritu na namatay kamakailan lamang." "Ano? Namatay na ako?" Muling umalingaw-ngaw ang boses. "Kasalukuyan kang naghihintay ng paghuhukom,
Ito ang magpapasya kung ikaw ay nakagapos sa langit o nakagapos sa impyerno, napatingin pa ito sa liwanag na nakasulat sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil mas mataas ang mga puntos ng kabutihan mo, maaari mong piliin ang hangganan langit. At kung gagawin mo ay papasok ka sa paraiso nang hindi na kailangang husgahan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Gayunpaman, maaari kang bumili ng reincarnation ticket kung gusto mong mamuhay ng bagong buhay. Ano, nakatali sa langit, at ano ba ang isang reincarnation ticket? Kung hindi ka bibili ng reincarnation ticket sa loob ng 30 segundo, automatikong bibilhin para sa iyo ang ticket papuntang langit na magdadala sa iyo sa paraiso. At ngayon ay magsisimula na ang pagbibilang, nagtaka ang ating bida nang magsimula na itong magbilang. 1, teka lang, bakit ba nagmamadali? 2, 3, di mo man lang ako binigyan ng oras para pag-isipan ito, lumingon-lingon ito dahil tuloy-tuloy ang bilang, maya-maya ay napakamot ito, tumingin ito sa parang monitor, damit, pakiramdam ko ang natitirang mga puntos ng mabuti kong gawa ay magiging isang basura, kung mapupunta naman ako sa langit, ano ba ang gagawin ko? 23, 24, 25, naku, paano na ito, 25 na. Hindi na makapag-isip ng maayos ang ating bida, kinuyam nito ang dalawang kamay at sumigaw na, reincarnation. Gusto ko ma-reincarnate, muli okay, muling umalingaw-ngaw ang boses sa kalawakan. Mayroon ka ng binili at isang reincarnation ticket. Maaari bang pumili ka kung saan ang gusto mong ma-reincarnate? Dahil ikaw ay isang doktor sa iyong nakaraang buhay at nakakuha ng mga puntos ng mabuting gawa sa pamamagitan ng gawaing medikal. Ikaw ay muling na-reincarnated sa isang lugar kung saan maaari mong gamitin ang iyong medikal na kadalubhasaan. Mayroon ka bang pagtutol? Humalukip-kip ang ating bida at sinabing, wala na, kung gayon ay maaaring piliin ang lokasyon ng iyong reincarnation. Tumingin ang ating bida sa monitor, isang lugar na wala pang 10 pasyente, 2. Isang lugar na wala pang 20 pasyente, 3. Lugar na maraming pasyente. Habang nag-iisip ang ating bida, ang nasa kanyang isipan ang kasalukuyan siya ang may-ari ng ospital, tinignan niya ang lugar na kanyang pag-aari, Subginsu Hospital, nakita niya na mahaba ang pila ng mga pasyente. Napahawak ito sa chin, at sinabi niya sa kanyang isipan, ipagpalagay ko na, pinakamahusay na pumili ng lugar na marami pasyente, at sa ganoong paraan, makakapagligtas ako ng mga buhay at kikita ng maraming pera, at ito ay ang lugar na maraming pasyente. Ngumiti ito at sinabi, gusto kong manatiling tapat sa akin tungkulin bilang isang doktor. Patuloy akong gumagawa ng iba't ibang mga pagpipilian pagkatapos, at hindi ko alam kung gaano kahalaga ang mga desisyon na yon sa susunod kong buhay. Muling umalingaw-ngaw ang boses, natapos mo na ang lahat ng iyong mga pagpipilian. Hangad namin na maging kaaya-aya ang buhay mo, tumingala ito habang nakalutang pa rin. So tapos na ba? Siya nga pala. Sino ka? Isa ka bang anghel? O ilang uri ng computer system, subalit hindi na ito sumagot pa, maya-maya pa, ang liwanag na tila isang monitor ay naglaho at naging bilog ang liwanag na yun, umikot-ikot ang liwanag na parang buhawi, nagulat ang ating bida, nang unti-unti siyang hinihigop ng liwanag. Matapos siyang higupin ay umikot-ikot muna ang liwanag, maya-maya pa ay naglaho ang liwanag sa alapaap, hanggang sa ito ay dumilim. At sa isang mabatong lugar may isang lalaki na nakahiga sa lupa, unti-unti nagkakamalay sapo ang ulo nito, dahil sa nararamdaman sakit. Agad itong bumangon at naupo, habang sapo pa rin ang kanyang ulo. At tila ba ito ay pagod na pagod, sinabi niya sa kanyang sarili. Nag-reincarnate ba talaga ako, ngunit bakit sobrang sakit? Maya-maya pa ay naglaho ang mga sugat na dulot ng ilang ulit na saksak sa kanyang katawan. Napatingin siya dito habang tagaktak ang kanyang pawis. Naghihilam ang mga sugat ko, dapat ay bumalik na ako ng buhay. Tumayo ang ating bida, ngunit tila ito ay lasing tumamba-tamba ito dahil hindi siya makalakad ng tuwid. Mabuti na lang reincarnation ang pinili ko, habang naglalakad ito ay nagulat ito na paangat ang kanyang paa. Dahil nagulat siya sa kanyang nakita, narinig nito ang mga sigaw at hinaing ng mga taong gustong humingi ng tulong. Nang makita niya ito at tumambad sa kanya ang tagpong sinunog ang mga kabahayan, mga taong nakahandusay na hindi mo alam kung ito ay buhay pa o patay na.
At mga panaghoy ng bata, matanda at mga sugatan na humihingi ng tulong. Nagulat ang ating bida at sinabi, ano ang mga ito? Gumuhit sa kanyang mukha ang pagtataka, saan ang lugar na ito? Ano ito, isang digmaan, ngunit agad sumakit ang kanyang ulo. Agad niya itong hinawakan dahil ramindi ang sakit nito, kasabay ng kanyang pagsakit ng ulo, agad may pumasok sa kanyang alaala. Ano ang alaalang ito? Isang alaala sa panahon ng Joseon. Mula nang siya nagsisimula palang humakbang kaharap ang kanyang magulang, nagseryoso sa kanyang pag-aaral. Lalong namilpit ito sa sakit ng ulo, young Master Hua Fu. Ang ginang po ay nawala ng malay, nagmadali siya sa pagtakbo, ngunit sinalubong siya sa daan ng tila isang pangkat. At sinaksak siya ng hawak na espada, nagtataka at hindi makapaniwala, maya-maya ay sinabi niya, nasaan, ako, nang matauhan sa pag-iisip, ha? Hindi maaari ito, nang laki ang kanyang mga mata at sinabi, dumating ba ako sa kapanahunan ng 3 kaharian, at dito nagsimula ang kakaibang pakikipagsapalaran ng batang surgeon, na muling reincarnated sa China, sa panahon ng huling bahagi ng silangan sa Han Dynasty, iyon ay, ang panahon ng pag-iibigan ng 3 kaharian. Nakita niya mula sa itaas ng burol na siya niyang kinatatayuan ngayon. Ang mga nakahandusay na mga tao, hindi niya alam kung ito ay buhay pa o patay na. Nagmadali at mabilis siya humakbang na sinabayan niya ng pagtakbo pababa para makarating siya doon. Nakita niya na duguan ito at humihingi ng tulong. Nang malapit na siya, pilit niyang tinatanong sa sarili kung bakit at ano ang nangyari sa kanila. Nagpatuloy siya sa paghakbang at malakas na sinabi niya, ano ba ang nangyari dito? Laminggalinga siya nang walang sumasagot sa kanyang katanungan. Narinig niya ang tila umungol na lalaking sugatan. Agad niya ito dinaluhan, umupo siya sa tabi ng lalaking duguan at sinabi, maaari ko bang makita ang sugat niyo sir, pakialis ang iyong kamay. Umungol ang lalaki duguan ang bibig nito, at kahit nahihirapan itong magsalita, sinabi pa rin na tulungan siya nito. Agad ito napamura at sinabi, nakalimutan ko ang latex gloves. Wala man lang akong tubig na panlinis ng kamay, ano ang gagawin ko? Habang ang lalaking sugatan ay umungol sa nararamdaman sakit dulot ng kanyang sugat. Maya-maya ay may narinig siyang tumawag mula sa lalaking tumatakbo palapit sa kanya. Young Master, hinihingal pa ito ng makarating, habang nakaluhod ito na nakatungkod ang mga kamay. Young Master, Hua Fu, nag-alala po ako sa inyo, ayos lang po ba kayo? Lumingon siya sa lalaki at tinawag niya ito sa pangalan, Wang San. Ngumiti siya dito at sinabi niya, natutuwa ako at ligtas ka. Ngunit parang takot at kabado si Wang San, kinuha nito ang kanyang kamay na may dugo at sinabi, naku po, hindi, ano ang mga dugong ito? Nasugatan ka ba young master? Agad na sumagot ang ating bida, at sinabi ayos lang ako, hindi sa akin yan. At hindi yan ang mahalaga. Maaari bang humanap ka ng malapit na balon at kumuha ka ng malinis na tubig para sa akin? Mas mabuti, at gusto ko na pahalagahan ito, at kung maaari pakidalhan mo ako ng karayom at ilang sinulid, sir. Agad naman nagtaka si Wang San, young master, bakit niyo ako tinawag na sir, nang biglaan? Agad sinabi ng ating bida, pakibilisan mo na lang. At huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras, nagmadali kumilos si Wang San, agad itong tumakbo. Sumigaw ang ating bida kay Wang San, habang ito ay tumatakbo. Sinabi nito, dalhin mo ang mga item na sinabi ko sayo, sa lalong madaling panahon. Opo young master, sigaw na sagot nito, inilahad niya ang 2 kamay patungo sa tiyan ng lalaking sugatan. At sinabi niya sa kanyang isipan, kung ako ay nasa ospital, maaari ko na lang pangangasiwaan ang anesthesia, na dumaan sa abiso, at hawakan ito habang tinutukoy ang mga vital sign ng pasyente. Nakatingin pa rin ito sa lalaki, bumungtong hininga ito, at sinabi, ano ang gagawin ko? Ngunit wala akong choice, kailangan ko munang tignan ang nasugatan na lugar. Sinulyapan niya ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig ito. Muling tumingin ito sa tiyan ng sugatang na lalaki. Nanginginig ba ako sa takot ngayon, paano kung may mamatay sa harapan ko? Hindi ito ang oras para matakot, dapat ay gawin ko ito ng magkasama. Agad sinampal niya, ng 2 kamay ang magkabilang niyang pisngi, na tila ginigising ang kanyang sarili, at mawala ang panginginig ng kanyang kamay, matapos ay tinupi ang manggas ng damit,
tinignan nito ang lalaki na tila ito ay naghahabol ng hininga. Hinawakan niya ang parte ng nasugatan, delikado kung nakaharang ang dugo sa respiratory tract niya. Hindi ko man lang masuri ang lukab ng tiyan niya dahil wala akong katulong, bahagyang napamura ito. Wala nang oras para sayangin ito, kailangan ko lang siyang tratuhin gamit ang aking mga kamay. Agad ipinatong nito ang kanyang mga daliri sa tiyan nito, at pinakiramdaman nito, ang aorta ng tiyan niya, bahagyang diniinan nito, at ang superior mesenteric artery, ang abdominal aorta, isang malaking arterya sa pagitan ng iliac artery sa ilalim ng thoracic aorta, ay may mataas na posibilidad na mamatay kung ito ay sumabog. At ang superior mesenteric artery, at arterya na matatagpuan sa upper abdominal aorta, ito ay isa sa mga pangunahing malalaking arterya na magpapadala ng dugo sa mga organo kasama ang mga arterya ng bato na kumakalat sa magkabilang panig, may mataas na posibilidad ng kamatayan kung ito ay sumabog. Muling ipinasok ang kanyang daliri at kinapa, ang ibang parte ng tiyan ng lalaki, sinabi sa isipan ng ating bida, maayos naman ang malalaking arterya niya. Dumiin at kinapa muli ang daliri ng ating bida, sinabi nito, parang hindi rin nasesira ang maliit na bituka niya. Paano naman kaya yun likod ng duodenum? Bahagyang ipinasok ang kanyang daliri sa loob ng parte ng sugat. Huminto saglit doon, matapos ay tinaas ang daliri, bahagyang napailing ito, naku. Ang baho, damit, at sa lahat ng bagay sumasabog na ang kanyang bituka, at posibleng kumalat na ang dumi sa cavity ng tiyan niya. Ilabas muna nating ang mga naipon na dugo, lumipas ang oras. Sumabay ang ganda ng panahon ng mga oras na yon. Muling sumigaw si Wang San, "Young Master, dinala ko na po ang mga hiniling mo." Buhat nito ang isang timbang tubig, habang may katuwang ito. Sa pagbubuhat, magaling, maaari ka ring bang kumuha ng cotton cloth para sa akin? Yun malinis dapat, agad tumalima ang kanyang alalay na si Wang San, sinabi nito, isang cotton cloth. Opo young master, at agad nagmadali ito, lumapit naman ang isang babae, at inabot ang isang sinulid at karayom. Sinabi ng babae, eto na ang hinihingi mong karayom at sinulid. Salamat sabi ng ating bida, nang kinuha ito ng ating bida, ay bahagyang nagulat pa ito, dahil hindi nito inaasahan na ang isang tulad na surgical needle, na inabot ng babae ay isang katawang-tawang karayom na makapal. At maging ang sinulid ay gawa sa fiber, ay iniisip niyang masama ito. Napatungo siya at napamura dahil sa kakulangan ng gamit doon para sa paggagamot. Sinabi pa nito sa sarili, wala nang paraan na matatahi ko ang pasyente niyan, halos hindi nito mahawakan ang kanyang laman. Ngunit, wala akong pagpipilian, hindi ko kayang iwanan ang taong ito, mamamatay siya nang wala akong sinubukan anuman. Kahit naiinis ito at tila hirap maapuhap ang tamang gawin ay ginawa pa rin ito ang tama at ilang beses din siyang napamura. Dapat ay nilagyan mo man lang ako ng mga hubad na gamit. Kung dinala mo man lang ako at binuhay sa impyernong lugar na ito. Habang patuloy sa ginagawa, ngunit hindi ibig sabihin noon madali na akong sumuko. Sumandok ito ng tubig na dala ni Wang San, physiological saline solution. Siyempre hindi magkakaroon ng ganong bagay ang lugar na ito, kulang pa nga ang tubig para pakuluan. Kailangan ko lang gawin ito, binuhusan niya ng tubig ang sugat nito at nilinis. Okay, sapat na yon, dapat kong itulak ang loob niya ngayon. Bahagyang pinisil ito, ipagpalagay ko na ang dalawang surgical drains ay gagawin para maalis ang uzang. Ang surgical drains ay isang tubo na tumutulong sa paglabas ng mga likido sa pagdrainang. Sa field warfare, ang pananahi ng mga sinulid na cotton ay ginagamit bilang mitya. Ang osing ay mga likido sa katawan na lumalabas mula sa mga tinahi na bahagi o mga pinsala. Matapos ay inumpisahan na itong tahiin ang sugat ng lalaki. Sige, at ang natitira ay tatahiin ko ang kanyang tiyan. At maya-maya tinahina ng ating bida ang tiyan ng lalaki. Dapat ay binibiro mo na lang ako, napailing ng ating bida, kapag nanginginig ang kamay nito. Bahagyang inilapit niya ang mukha sa tinatahi, hindi na masama, may natitira pa akong 2 stitches. Lumipas ang mga oras na pabuga na lang ng hangin ang ating bida matapos ang kanyang ginawa, ibinaksak na lang ng ating bida ang kanyang pangupo matapos siyang mag-opera, pinunasan niya ang pawis niya sa noo na tila ba ay pagod na pagod, at bumuga ng hangin, maya-maya pa ay may sumigaw na babae, tumatakbo ito palapit sa kanila na tila ba ay umiiyak, mahal, mahal ko. Tawag ng babaeng humahangos,
agad niyakap ng babae ang nakahigang lalaki at umiyak ito ng umiyak, "Mahal. Mahal ko, paano pa ako mabubuhay, kung wala ka?" Agad sinabi ng ating bida. "Huwag kang mag-alala ma'am, naging maayos naman ang paggagamot, basta't bigyan siya ng kaunting tulong mula sa langit." Pinilit ng ating bida na tumayo kahit ito ay pasuray-suray pa, dahil sa pagod, at sinabi mabubuhay ang asawa mo, habang nasa kandungan ng babae at yakap na asawa, "Pasensya na, sinasabi mo bang hindi siya mamamatay?" Samantalang nahiwa ang tiyan niya at bumukas ito, sabi ng babae na tigmok ng luha, habang yakap ang kanyang asawa. "Ikaw ba ay isang taga-Western doctor sir?" Sumagot ang ating bida na napapakamot ng ulo, hindi alam ng ating bida kung tama ba na dapat na sabihin ng totoo na isa siyang doktor. "Oo, isa akong estudyante sa medisina," na mas pinili ang kanyang katayuan sa panahon na ito. Lumipas pa ng ilang oras, isang babae at isang bata ang nakita niya umiiyak. "Mahal hindi, gumising ka aking ama, matapos niya itong gamutin ito. Ayos lang siya, maya-maya lang ay magigising na siya." At habang tinatahi naman niya ang tiyan ng lalaki, ay pumalahaw ng iyak ang may edad na babae, "Ang anak ko. Dapat ay ako na lang, at hindi ikaw, ama ko." Palahaw ng bata, tumayo ang ating bida at nagpunas ng pawis sa noo, at sinabi, "Tapos na po, huwag kayong mag-alala pa ma'am, ayos na po siya." Maya-maya ay isang lalaki ang sumisigaw, habang ginagamot niya ito. Sinabi niya, "Dito maghintay ka pa, malapit na tayong matapos." Habang namimilipit sa sakit ang lalaki, habang kinakalabog ang mga kamay nito, konti na lang. Maya-maya pa ay nawalan na ito ng buhay, napapikit at napamura ang ating bida. Hinawakan ng ating bida ang ibabaw ng mata nito at dahan-dahan ipinikit ito. Matapos ay ikinuyom ang kanya kamay at itinungkod ito sa lupa. Humagulgol ito at nagmura ng paulit-ulit, matapos lumuha ay tumayo ito at sinabi sa kanyang sarili, "Kailangan ko magligtas ng maraming tao hanggat maaari." Matapos ay lumingon ito, sumapit ang dapit hapon. Habang naglalakad ang ating bida, kasama ang kanyang utusan na si Wang San, sinabi ni Wang San, "Ha? Yung mga nakakakaba na bandido na taga-bundok na yon, talagang anggan ang loob ko na hindi ka nasugatan, young master." Agad sinabi ng ating bida, "Talaga ba?" Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, bagamat ang yung tunay na young master, ay namatay talaga sa halip na ako na ang nagmamay-ari na kanyang katawan. Dapat ay wala na ang mga bandido since hinabol na sila ng mga sundalo, di ba? Sinabi naman ni Wang San, "Sa palagay ko po hindi ito magiging ganon kadali, young master, hindi ipagsasapalaran ng mga sundalo ang kanilang pagmamahal na mahuli ang ilang bandido sa bundok. At sigurado akong gagawin nila na mapapanggap lang sila na ibababa nila." May nagsasabi pa nga na ang mga bandidong yun ay nag-aalok ng suhol sa opisyal ng militar. Nagulat naman ang ating bida at sinabi, "Ano, iyan ay katawa-tawa." Sabay sinabi sa kanyang sarili, "Ha, gaano ba katiwali ang salitang ito?" At naintindihan ko na kung bakit sumiklab ang Yellow Turban Rebellion. Sabay buntong hininga nito, at napaisip ito, at tumingin sa itaas, "Teka nga. Dahil ang taong ito ay 6 na taon ng Ziping, ito ay magiging Guanche simula sa susunod na taon. Ibig sabihin ay sumiklab ang Yellow Turban Rebellion sa 7 taon ng Guanche." Napahinto ang ating bida, at tuluyan ang tumingin sa itaas. Na parang may nagsalita, napamura ito, mukhang magsisimula na ang magulong panahon. "Wala na akong matatakasan pa, walang kahit isang lugar sa China na hindi masasapawan ng digmaan." Nanggigil na kinuyam nito ang kanyang kamao, matapos ay tumingala ito at inis na sinabi, "Wow ha, baliw kang anghel ka? Bastard, napakasama mo." Napatingin at nagtaka naman si Wang San, "Ha? Ako po ba, young master?" Agad na sinabi ng ating bida, "Hindi, may naalala lang ako na isang kakilala." Samantala, sa lugar kung saan nakatira ang ating bida, napakamot si Wang San, at sinabi, "Bakit hindi ka maghugas muna, young master? Baka kasi aakalain ng iba na ikaw ay lubhang nasugatan." Agad na sumagot ang ating bida at sinabi, "Oo, dapat ay magpasalamat ako sa pagtulong mo sa akin ngayon, sir." At tila ba nahihiya na sumagot si Wang San, sinabi nito na, "Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko sa iyo, young master." Agad na kumuha ng timbang may tubig ang ating bida at isinaling sa palanggana, para akong inatake habang pauwi galing sa pag-aaral,
at ang aking lolo't lola at ama ay pumanaw noong bata pa ako, at mula noon ay humarap ang aking pamilya sa matinding kahirapan sa financial kahit na kami ay maharlika, at ilang buwan at ang aking ina ay nag-suffer dahil sa sakit ng tiyan, sabay naghilamos ito ng mukha. At nagsimula akong magbasa ng mga libro ng medisina pagkatapos kong marinig na may sakit ang aking ina. At gagawin ko rin ang parehong bagay, sabay pinunasan mabuti ang kanyang mukha. At ang aking panganay na kuya ay pinangalanan Hua Fo, siya ay 21 taong gulang. At ang pangalawa kong kapatid na lalaki, ay si Hua Fen, at siya ay 18 taong gulang, at kahit sa totoong buhay mas matanda ako sa kanila since ngayon ako ay 30 taong gulang na, at sa tingin ko, ay kailangan ko na ipakita sa kanila ang paggalang ko, kung mabubuhay ako sa katawan na ito. Sabay hawak nito sa kanyang ulo habang nag-iisip, at maya-maya ay naputol ang kanyang iniisip nang may tumawag sa kanya. Yuan Hua, sige, tinawag niya akong Yuan Hua bilang isang batang lalaki. Tumingin ang ating bida at bahagyang yumuko bilang respeto, at sinabi, Hua Fo, sinabi ng kanyang kuya, sinabi sa aking ni Wang San, na nakaharap mo ang mga tulisan sa bundok, nasaktan ka ba? Tumingin ang ating bida at sinabing, mabuti na lang hindi ako nasugatan, parang nakahinga ng maluwag ang kanyang kuya na si Hua Fo, inakbayan nito at sinabi, mabuti na lang, ang laking ginhawa ng puso ko nang marinig ko ang balita. At habang sila ay naglalakad, nagtanong ang ating bida sa kanyang kuya, kumusta na si nanay? Sinabi ng kanyang kuya, siya ay katulad pa rin ng dati, bahagya siyang nakatulog kanina, pagkatapos kumain ng ilang kutsarang lugaw. Dahil nakatulog na siya dapat ay hindi ko na siya gisingin pa. Sa palagay ko ay kailangan ko siyang bisitahin sa umaga, pagkagising niya. Sinabi ng kanyang kuya Fo, lagi kang wala sa lahat ng oras na ito, tapos sinasabi mo na gusto mo makita si nanay bukas. Agad nagulat siya sa nalaman, yumuko ito at bahagyang nalungkot. At sinabi sa kanyang isipan, tama siya, matagal ko nang hindi nakita si nanay, dahil laging wala ako para sa aking pag-aaral. At sa panahon nito, maituturing akong masamang anak kung hindi ko siya agad binabati man lang. Matapos ay sinabi sa kanyang kuya na, gusto ko din makapunta agad kay nanay at makita ko siya. Pero hindi ba sabi mo halos hindi siya makatulog, ito ay magiging makasarili at hindi matapat sa akin kung gigisingin ko siya ngayon, napatingin ang kanyang kuya, at napaisip tila ba ito ay naninibago sa ating bida. Ngunit binaliwala niya ito at sinabi sa ating bida, totoo yan, si nanay ay nagpupumilit para sa higit sa 2 oras ngayon, at sinusubukan makatulog, kaya ang paggising sa kanya ay talagang magiging masamang anak ka. Matapos ay tumango-tango ito, matapos ay ngumiti ito at inakbayan ang ating bida, dapat ay inalaan mo ang iyong sarili sa iyong pag-aaral sa Zusho, at nakikita ko kung paano ka naging mas maalalahanin kaysa sa akin ngayon, kasabay sa pag-akbay nito sa ating bida, at sinabi ng kanyang kuya, pumunta ka na sa iyong silid at magpahinga ka na ngayon, at natutuwa ako na bumalik ka na. Agad na sumagot ang ating bida at sinabi, sige magkita na lang tayo ulit bukas. Kinabukasan, umaga, maririnig ang mga huni ng ibon. Agad bumangon ang ating bida mula sa kanyang kama. Nag-inat ito, at sinabi, oh, ang sarap ng tulog ko ah. Matapos ay humalakhak ito na itinaas ang 2 kamay, matapos ay binend ang katawan nito. Nang nakabend ang katawan ay tila napaisip pa ito, sinabi nito sa kanyang sarili, hindi kaya ito masyado flexible, kahit na para sa isang teenager. Matapos ay binanat nito ang mga binti at paa, muli ay binend ulit ng patagilid ang kanyang katawan, oh, dati ay hindi ko ito magawa, paano kaya kung ganito? Agad itinukod ang 2 kamay, matapos ay itinaas ang 2 paa. Well, ang flexibility ay hindi kailanman masama. Nagtataka lang ako kung ano ang almusal ngayon. Maya-maya pa sa harap ng lamesa, napatingin ang ating bida sa nakahandang pagkain sa lamesa, bahagyang nalungkot ito ngunit hindi nito pinahalata, sinabi nito sa kanyang isipan, talagang hirap na hirap ang pamilya ko financially, wala ni isa man lang pirasong karne dito. At ang lamesa ay natatakpan ng mga gulay, hindi nakakagulat na ako ay napakakulit, nakakuha lamang ako ng mga gulay kapag ako ay dapat na lumalaki. Napadako ang tingin niya sa pangalawang kapatid, paano naging madilaw ang pangalawa kong kapatid? Agad naman nagsalita ang pangalawa niyang kapatid at sinabi sa akin na nakilala mo ang mga bandido sa bundok kahapon.
Sinabi naman ng ating bida, oo, buti na lang hindi ako nasaktan dahil nakatakas agad ako. Habang panay ang nguya nito, sinabi ni Huafeng, ang pag-aaral ay mahalaga sa pagpasok sa serbisyo ng gobyerno, ngunit, hindi mo ba naisip na dapat matuto ka din kung paano protektahan ang sarili mo? At naniniwala ako na pinakamahusay na sanayin mo rin ang iyong sarili sa martial arts. Habang patuloy ang ating bida sa kanyang pagnguya, sinabi ito na tila wala lang, oo, naisipan ko talagang mag-ehersisyo simula ngayon. Agad napatda ang dalawa niyang kapatid, nagulat ito, at biglang humalakhak, ang pangalawa niyang kapatid. Haha, anong nangyari sa'yo? Lagi mo akong sinasabihan na magbasa ng libro, kaysa mag-training ng sobra. Hahaha, bigla napaisip ang ating bida at sinabi sa kanya sarili. Tama, wala ka rin ganang magbasa kung masaksak ka at namatay ka rin. Pumasok sa kanyang isipan kung paano siya nasaksak ng tulisan, sinabi naman ng kanyang kuya Fo, mukhang nagbago ang isip mo sa mga nakatagpo mo na mga bandido sa bundok kahapon. Sinabi naman ng ating bida, oo, sa totoo lang medyo naaalarma ako, at napagtanto ko na lahat ng pagsisikap ko sa pag-aaral ay mauuwi sa wala kung ako ay mamamatay. Kaya naman gusto kong sanayin ang sarili ko sa martial arts, para makatakas man lang ako sa panganib. Sinabi ni Feng, isang matalinong desisyon na hindi mo kailangan maging kasing dalubhasa ko, ngunit makabubuting malaman ang ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Habang nakatawa ito, sinabi naman ni Fo, Chick, ang kailangan mo nang gawin ay maging isang civil servant, at kumuha ng gwardiya na may husay sa martial arts. Maya-maya ay tumayo na ito at sinabi, kung tapos ka ng kumain, kumustahin na nating si nanay. Matapos ay tumayo na sila at nagpunta sa silid ng kanilang ina. Magandang umaga po nanay, pumasok kayo, ano? Ikaw na ba yan, Yuan Hua? Kailan ka pa nakauwi? Hi Yu, maglagay ka ng unan sa likod ko. Sabi ng kanyang ina kahit hirap ito, dahil sa ito ay madaling mapagod sa iniindang sakit. Agad naman tumugon at kumilos ang babae, opo ma'am. Bakit bumalik ka na? Kaalis mo lang nung Lunar New Year. Sapo ang tiyan, namimilipit ang kanyang ina. Agad napasigaw ang ating bida, nanay. Agad niyan hinawakan ang kanyang ina sa magkabilang braso at sinabi, ayos ka lang ba nanay? Pinilit ng kanyang ina na kumalma, at sinabi, ayos lang ako, ngunit sabihin mo sa akin, bakit ka bumalik dito ng maaga? Sinabi ng ating bida na, nagpasya akong bisitahin ka sandali dahil sinabihan ako na may sakit ka. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinabi, makaka-recover din ako, kaya huwag ka nang mag-alala pa. Nang mahawakan ko ang aking ina sa kanyang kamay, parang naramdaman ko na nasa kritikal na lugar ang sakit niya sa atay o sa gallbladder. At sinabi niya sa kanyang ina, hayaan mong matingnan kita nanay. At sinabi nito sa kanyang isipan, kung ang sakit ay mula sa kanyang atay, kung gayon ito ay talagang seryoso. May dahilan kung bakit tinawag ito silent organ, diniinan ng ating bida ang tiyan ng kanyang ina. Napadaing ito sa sakit, muling diniinan ng iba pang parte ng tiyan, napasigaw na ito sa sakit. Ngayon ay sigurado na ako na ang atay niya yun, nanay. Sigaw ng dalawa niyang kapatid nang mapasigaw ang kanyang ina sa sakit na naramdaman. Mabilis na dinampot ni Feng ang kanya kamay na pinagpress niya sa kanyang ina, at sinabi, Yuan Hua, ano ang ginagawa mo? Tumingin ang ating bida kay Feng at sinabi, bitawan mo ang kamay ko Hua Fen, ito ay napaka-importante. Mahigpit na inis, nahawak ang kamay ng ating bida, at sinabi ni Feng sa ating bida, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, bakit mo sinasaktan si nanay? Seryosong sinabi ng ating bida kay Feng, habang ako ay nasa Zusho, nagbasa ako na maraming Confucian classic at mga libro sa medisina. Galit na sinabi ni Feng, hindi ito isang laro, boy. Ang lakas ng loob mong maglaro ng laro ng munting paggagamot kay nanay. Habang hawak pa rin ang kanyang palso, sinabi pa ni Feng sa ating bida, sa tingin mo ba, ang pagbabasa ng iyong mga libro sa medisina ay ginagawa kang isang manggagamot? Wala ka pang karanasan sa paggagamot ng pasyente, tigilan mo na tong kalokohan na ito. Habang nakatayo ang kanilang panganay na kapatid na si Fo, agad sumingit ito sa usapan ng dalawa, at sinabi nito na may nagpaalala sa akin. Napatingin naman si Feng, sa sinabi ni Fo, may narinig ako na sinabi sa akin ni Wang San, kahapon.
Naginamot mo daw ang mga sinugatan ng mga tulisan sa bundok. At kung tutuusin malapit na mamatay ang isa, tumalsik ang bituka. Pero nagawa mo pang iligtas, totoo ba ito? Bahagyang nagulat si Feng, at sinabi nito, ano? Anong kalokohan ba ang sinasabi mo, Huafo? At paano mabubuhay ang sinuman sa ganoon kalubang sugat? Habang mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang palso. Sumagot ang ating bida at tila nag-alanganin pa ito bago sinabi, oo, ginamot ko nga siya. Agad na nagulat ang dalawang niyang kapatid, nang laki ang mata nito at tila hindi makapaniwala. At sana mabuhay siya at gumaling kaagad, sabay kamot nito sa ulo. Nagtaka si Fo, at sinabi, ano ang ibig mong sabihin na umaasa kang mabubuhay siya? Ang ibig sabihin ba nito, ay maaari siyang mamatay kahit ginamot mo na siya? Sinabi ng ating bida, ganoon kalubha ang sitwasyong niya. Ngunit bilang isang taong may kaalaman sa medikal, hindi ko kayang tumayo lang doon at walang magawa habang ang mga tao ay namamatay sa harapan ko. Sabay hinayla ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Feng. Basta mayroon maliit na tsansa na may mabuhay, hinding-hindi ako susuko. Sabay tapik ng kanyang dibdib, napaisip ang kanyang kuya Fo, at napahawak sa Sachin bago sinabi. Well, hindi ka man lang nagsasalita na parang isang manggagamot. Natahimik ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili, na hindi ko masabi na ako ay isang na nasa ikatlong residente sa isang departamento ng isang surgery. Agad sinabi ni Fo, kung ganoon sige, suriin mo ang kondisyon ng ating ina. Malay nating, marahil ang langit na aking nagniningning ng kanilang biyaya pagkatapos na maantig ng iyong mabuting puso. Agad na pangiti ang ating bida, at maya-maya pa ay tinignan na nito ang kondisyon ng kanilang ina. Muli ay diniinan ng ating bida ang parte ng tiyan ng kanilang ina. May nararamdaman ka bang sakit dito nanay? Masakit yan ngunit kaya ko pa. Nilaipat ng ating bida ang kanyang kamay at muling diniinan, dito po masakit ba? Sumagot ang kanyang ina. At sinabi na pareho lang ito, napaisip ang ating bida, so, hindi ito tiyan o ang atay. Mabuti na lang ligtas ang major organ niya, ngunit, isa sa alang-alang ko ang mga senyales ng paninilaw ng kanyang mga mata at balat. At ang katotohanan na ang kanyang kanang itaas na tiyan ay masakit, malaki ang posibilidad na iyon ang iniisip ko. Nilaipat niya ng pwesto ng kanyang kamay at itinayo ang daliri, baka ito medyo masakit na. Sabay press nito ng bahagya, agad napasigaw ang kanyang ina, namilipit ito at napadiin ang mga kamay sa kanyang braso. Tulad ng inaasahan ko isa itong cholecystitis, positive, dahil panay ang kanyang daing sa sakit at pabalik-balik na sakit. Ang pressure pain ay sakit na nararanasan kapag inilapat ang presyon. At ang reflex pain ay sakit na nararanasan pagkatapos ng pagpindot sa pamamagitan ng pagdiin ay dahan-daang mawawala. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, malamang siya ay nahihirapan sa buong buwan na ito, napahawak siya sa kanyang chin, at sinabi sa kanyang isipan. Kung maaari lang ako gumawa ng laparoscopic surgery. Madali ko sana siyang magagamot sa cholecystectomy, ngunit iyon ay isang bagay na hindi pa naiisip sa panahon nito. Yuan Hua, mahinang tawag ng kanyang ina, ayos lang ako, umiinom naman ako ng herbal na gamot na nireseta ng manggagamot. Kaya huwag ka nang mag-alala pa, napapikit ang ating bida tila ba nag-iisip ito ng solusyon sa sakit ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina, ngunit hindi ito isang sakit na maaaring gamutin ng halamang gamot. Habang hawak ang chin, maya-maya pa ay bigla itong napadilat. Nang may biglang pumasok sa kanyang isipan, ano ang mga ito? Ito ay isang impormasyon na ang iba't ibang uri ng oriental herbs ang pumapasok sa utak ko. Dapat ganito si Huafu, ang tunay na may-ari ng katawan na ito na nabasa niya sa mga librong gamot. At hindi pa sapat para mailigtas agad si nanay, ngunit magagamit ko ang ilan sa impormasyon nito. Agad tinawag ang kanyang kuya, Huafu, pwede ko bang makita ang reseta ng doktor? Lumingon agad si Fo, sandali lang, agad pumunta ito sa cabinet at hinanap sa mga drawer. Napatingin ang ating bida sa kanyang kapatid na naghahalungkat, at sinabi, mabuti na lang itinabi niya sa ligtas na lugar ang mga reseta. Ang ginhawa ng maraming tao sa pamamagitan lamang ng mga resetang yun. At nang makita ito ay agad inabot, heto na, isinulat ito na isang kilalang manggagamot.
Bahagyang nanginig pa ang kanyang kamay nang binuklat niya ito, at binasa. Ginseng, ito ay nagpapataas ng enerhiya at nagpapabuti ng metabolismo, na hindi katulad ng pulang ginseng, deer antlers. Ito ay kadalasang ginagamit bilang pampanumbalik, tumutulong sa pagpapanumbalik at pagpapataas ng enerhiya sa halip na gamutin ang mga sakit. Angelica, ito ay pinapaginhawa ang paninigas ng dumi, nagtataguyod ng panunaw na pinapabuti ang mga isyu sa sirkulasyon ng dugo. Walang kinalaman sa cholecystitis. Licorice, ito ay isang sangkap na idinadagdag sa mga gamot sa lahat ng oras. Nanigas ng bahagya ang kamay ng ating bida nang mabasa nito nilalaman ng reseta ng gamot. Sino ba ang Dr. Kwak-Kwak na ito? Naupo ito sa tabi ng kanyang ina pati ng mga kapatid. Ikinalulungkot ko, ang mga gamot na ito ay ganap na hindi epektibo. At ang hula ko ay napakamahal at nakakatakot dahil ito ay nalalaman ng ginseng at sungay ng osa. At sa ngayon, si nanay ay mapatla, dahil ang kanyang gallbladder ay puno ng matitigas na bagay na parang bato. Sinabi ni Fo, ibig mong sabihin may bato sa loob ng gallbladder niya. Nalaman mo ba yun sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa kanyang tiyan? Lumingon ang ating bida at sinabi, oo, sigurado ako, napahawak sa ulo si Fo, at bumungtong hininga ito, at sinabi, alam kong hindi ka nagsisinungaling tungkol sa sakit ng ating ina, kaya dapat kong pagkatiwalaan ka, sinabi ng ating bida, kahit paano, mababawasan ng kaunti ang sakit niya kung umiinom siya ng tubig na pinakuluan na may alinman sa bulaklak ng hara, o jujubes at plums. Agad naman sinabi ni Feng, ano ang ibig mo sabihin na kahit papaano? Sinasabi mo ba na may mas magandang alternatibo? Sinabi ng ating bida, mas maganda sana kung may ideya, na dapat nating alisin ang mga bato sa loob ng kanyang gallbladder. Parang natuwa naman si Feng, sa sinabi ng ating bida, sinabi nito, tanggalin ang bato, posible ba yun? Sumagot ang ating bida at sinabi, oo nga, ngunit kailangan nating hiwain ang kanyang tiyan. Agad na bigla ang dalawa niyang kapatid, tila hindi ito makapaniwala sa sinabi ng ating bida, at sabay sabi anong sinabi mo, subalit tumingin lang ng seryoso ang ating bida. Pinakita niya sa dalawang kapatid na hindi biro ang sakit ng kanilang ina, na kailangan maoperahan ito sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag sa dalawa kung maiintindihan ba siya nito o hindi. Tumingin ng seryoso ang ating bida, sa kanyang dalawang kapatid, at sinabi, dati sinabihan ako na malayo pa ang Great Wall of China, sa mga bansa sa kanluran. May mga manggagamot na gumagamit ng mga kutsilyo upang hiwain ang bukas na tiyan at alisin ang mga naturang bato. Agad sumigaw si Feng, at sinabi, ano, hiwain ang tiyan gamit ang kutsilyo? Nawala ka na ba sa tamang pag-iisip mo? Ano bang kalokohan pinagsasabi mo? Tumingin ang ating bida sa kapatid, nakatingala ito dahil sa mas matanda ang mga ito sa kanya at siya ay isa lamang binatilyo. At sinabi nito sa kanyang isipan, tulad ng inaasahan, ang mga tao sa panahon nito ay iniisip na ito ay katawa-tawa at imposible. Na para gamutin ang isang sakit sa pamamagitan ng paghiwas sa tiyan ng mga pasyente. Ngunit, sumulyap ang mga mata nito, matapos ay lumingon nito sa kanyang ina, nakita niya ang kanyang ina na nahihirapan huminga. Nanay, mahinang bigkas ng ating bida, tila naramdaman niya na malamig na nakapalibot sa kanya. Maya-maya pa ay tila naramdaman niya na tila ba may gumapang na kamay sa kanyang balikat, hanggang sa tuluyan na itong tumayo mula sa kanyang likod ng batang si Huafu. At sinabi pa nito, sa muli kong pagkabuhay sa katawan mo. Ipinapangako ko na ililigtas ko ang buhay ng iyong ina at gagawin ko ang lahat ng paraan. Taas noon na sinabi pa nito, Huafen, ang paghiwa sa tiyan ng mga sangtao ay hindi nangangahulugan na papatay ng isang tao. Ano, galit na sinabi ni Fen, na tila ito ay nanigas sa pagkakatayo, at galit na kinawilyuhan pa ito. Sinabi ng ating bida, pagkatapos ko maalis ang mga bato ay kailangan ko lang ito na tahiin muli. At hanggat inaalagaan natin siya ng mabuti, gagaling si nanay. Lalong nagalit si Feng, sinakop na nito ng dalawang kamay ang kwelyo ng damit ng ating bida. Huwag kang magpatawa, isa ka lang bata, agad sinaway ito ni Fo, tama na yan. Agad binitiwan ni Feng ang ating bida, sinabi ni Fo, isang medikal na pamamaraan na gumagamit ng lampas sa Great Wall. Umakbay ito sa ating bida, at sinabi, ngunit Yuan Hua, hindi pa kita. Nariringgang ng mga ganyan salita dati, sabay lingon nito.
At sa katunayan, ito ay lubos, na hindi ko maisip. Sabay idinikit nito ang katawan ng ating bida sa katawan ng kanyang Kuya Fo, napailing ang ating bida, sabay ng panginginig nito, na tila ba ay sasabog na ito upang magalit. Agad sinabi nito, ngunit, mamamatay si nanay kung iiwan natin siya ng ganito. Ayos lang sa inyong dalawa yan, sigaw ng ating bida nang hindi na ito makapagtimpi pa. Maya-maya pa ay maririnig ang tila isang malakas na sampal. Agad damapo ang kamay ni Feng sa pisngi ng ating bida. Galit na sinabi ni Feng, sinabi ko na sayo na bantayan mo yang dila mo, hindi ba? Ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan, kailan ka pa natuto ng salita na ganyan kalokohan sa harap ni nanay? Napaungol ang ating bida sa sakit na dulot ng sampal ng kanyang kapatid. Agad pumagit na si Fo, sabay sabi, tama na sabi, mautoridad nitong utos. Ngunit matinding sigaw at galit ang isinagot ni Feng, ngunit Hua Fo, ang bastos na ito ay patuloy na sinasabi ang mga ganyan bagay. Sapo ang pisngi na nasaktan, tumingin ang ating bida, ano bang sinasabi niya? Mabilis kumilos ang ating bida agad iniamba ang kanyang payat na kamao, at sinugod nito si Feng, na hag-ina nito. Ngunit mabilis lang ito nakailag, nakasama ang katawan, kaya nagmistulang ito sumuntok sa hangin na muntik pa niyang ikasubsob. Galit pa rin na sinabi ni Feng, na dapat ay turuan niya ito ng leksyon, na muling umangat ang palad ni Feng, para muling saktang ang ating bida, napapikit na lang at napamura ang ating bida, na tila ito ay handa sa maaaring gawin sa kanya ng pangalawang kapatid. Agad sumigaw ang panganay nilang kapatid na si Fo, galit na sinaway muli ito, tama na. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa harap ni nanay? Bahagyang natakot si Feng, sa maaturidad na sinabi ng kanilang kapatid na panganay. Sinabi nito, ngunit, napakamot ito sa ulo, pasensya na Hua Fo, naiinis na kasi ako sa bastos na ito, na tinukoy ang ating bida. Muling sinabi ni Fo, hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi niyang kalokohan ni Yuan Hua, at bilang inyong nakakatandang kapatid na lalaki ay dapat magkaroon ka man lang dahilan na maging mahinahon sa kanya. Sa halip na gumamit ka ng karahasan sa harap ni nanay. Hindi nakakibo si Feng, napakamot ito ng ulo, maging ang ating bida, ay hindi kumibo, ngunit mababakas ang kalungkutan nito. At kahit nahihirapan ang kanilang ina, ay sinabi nito na, Jouhua, lagi akong nag-aalala sa iyo dahil sa ugali mo. Sinabi ni Yuan Hua, ang mga ganyan, dahil ganoon kaseryoso ang sakit ko, at gusto lang niya na gumaling ako at maging maayos. Sa sinabi ng kanilang ina, parang pinitpit na luya ito. Agad sinabi ni Feng, patawarin niyo po ako nanay, na sinabayan ng pagluha nito. At ikaw naman Yuan Hua, hindi mo dapat isuntok ang iyong kamao sa iyong kapatid. Oh, dahil galit siya sa iyo, saan ka natuto ng ganyan kawalang galang? Tila ba nahihiya, hindi kumibo ang ating bida, yumuko lamang ito, at pinagpawisan. Huminto saglit ang kanilang ina na tila ba ito ay nag-ipon ng hangin. Matapos ay muling sinabi, mabuti pa, bakit hindi natin pakinggan ang iyong mungkahi ibigay muna ang mahirap na kalagayan pinansyal ng ating pamilya. At maaaring mas mabisa rin itong gamitin kaysa sa mga sangkap na binanggit niya sa halip na mga mamahaling halamang gamot. Kaya magpalit tayo ng ibang halamang gamot, agad naman sinabi ni Fo, nanay kung pera ang inaalala mo. Subalit agad pinutol ng kanyang ina ang sinasabi ni Fo, sinabi nito, hindi iyon, ang dahilan. Dahil si Yuan Hua, ay seryoso sa bagay na ito, at gusto kong magtiwala sa kanya. Sa tingin ko ay kailangan ko ng magpahinga, kayong tatlo maaari na kayong umalis. Agad kumilos ang tatlo para umalis, sa silid ng kanilang ina. Matapos isara ang pinto ng silid ng kanilang ina agad humakbang ito palabas. Ang kanilang ina ay kailangan sumailalim sa isang operasyon. Ngunit wala akong tamang kagamitan, at kung hahayaan ko siya ng ganito, mamamatay siya, sumulyap siya ng palihim sa dalawang niyang kapatid. Kung hindi ko makukumbinsi yung dalawa, kailangan ko lang gawin ito ng patago. Napalunok ito sa kanyang naisip, masyadong malalim ang kanyang iniisip kaya hindi nito namalayan na tinawag pala siya ni Feng, na nakahinto na pala sa kanyang harapan, at parehong nakatingin sa kanya. Yuan Hua, muling tawag nito, naglaki ang kanyang mata sabay sa pagkaba ng kanyang dibdib. Ano kamo? Tumawa si Feng, at sinabi, pasensya ka na at nasan pal kita kanina.
Ako ay labis na nabalisa kamakailan, dahil sa sakit ni nanay, ito ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan na ito ay bumubuti. Bahagyang yumuko ang ating bida at sinabi kay Feng, hindi, ako ang dapat humingi ng tawad sa mga nasabi ko na padalos-dalos. Sabay sinabi sa kanyang isipan, anong sabi niya, kaya niya ako sinuntok dahil hindi siya nag-iisip. Sinabi pa ni Feng, nabastusan kasi ako kanina, nga pala yun suntok mo kanina, mukhang medyo malakas yun. Magkakaroon ako ng malaking pasa sa mukha kung hindi kita iniwasan, haha, sabay tapik nito sa balikat ng ating bida. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, Hua Fen, matagal na tayo hindi nagduduelo, ano kayang araw na pwede tayo mag-sparring? Ano, bahagyang gulat ni Fen, napatingin naman si Fo. Sinabi pa ng ating bida, gawin natin itong medyo mas kawili-wili bagaman, ang matalo sa tunggalian ay kailangan ibigay ang nais ng mananalo, ano sa palagay mo? Sabay turo nito paitaas na sinabayan ng pagngisi, ng ating bida, lumipas ang mga oras, sa gitna ng ground, habang nag-stretch ang ating bida ang dalawa naman niyang kapatid ay nakatayo lamang, tinapak ni Fo ang likod ng balikat ni Fen, at sinabi, siguraduhin mo saglit lamang ito, para sa kanya at huwag mo siyang pahirapan. Tumawa si Fen, at sinabi, haha, Yuan Hua, ginagawa mo ba ito dahil sa tunggalian natin noon Lunar New Year? Pumasok sa kanyang isipan ang ginawa ni Fen, sa kanya na kunwari ay tinuturuan siya, yun pala ay may plano ito. At iyon ang nagpaalala sa akin, ang bastos na ito ay binaksak niya ako habang ako ay nakatalikod, pagkatapos sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtuturo sa akin sa martial arts. Ngumiti lang ang ating bida, at sinabi, hindi ako naabala niyan, naisip ko lang na dapat kong sanayin ng maayos ang martial arts, at alam ko naman, na ikaw ang pinakamahusay na mandirigma na kilala ko Hua Fen. Sabay angat ng braso at tinupi nito ang manggas ng kanyang damit. At bilang pinakabata at pinakamahina sa pamilyang ito, ang tanging paraan para ako ay magseryoso sa mga tao. Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, ngumisi ng may halong kay abangan si Fen, at sinabi, sa palagay ko, ang pag-aaral mo sa Zusho ay nakatutulong sa iyo. Sa wakas ay napagtanto mo kung gaano ako katangi-tangi. Sabay kalabog nito sa kanyang dibdib para maipakita nito ang kanyang katigasan. Sige, tanggap ko na, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na kamay. Maaaring mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin, ngunit may posibilidad na manalo ako dahil maganda ang kalagayan ko. Habang nakatayo sa gitna ang panganay nilang kapatid, at ang dalawa ay nasa magkabilang pwesto, mayabang na sinabi at siningyas ni Feng, halika na at salakayin muna ako, ang magakamay nito ay tila naghahamon. Sinengyasan ni Feng ng hintuturo, si Hua Fo, at sinabi, huwag kang mag-alala Hua Fo, tatapusin ko ito ng napakabilis. Tila ba nainis ang ating bida sa pagmamayabang nito sa kanilang kuya na Esenenyas pa ang hintuturo nito. Tumingin ang ating bida at, ngayon na, mabilis na sumugod ito, sinabi pa nito sa kanyang isipan, ang biglaang pag-atake ay ang pinakamahusay. Nang malapit na ito ay agad inagkas nito ang kanyang kamao. Subalit mabilis siyang nasipa ni Fen, paatras siyang napabalik sa kanyang pwesto, kailan niya yun ginawa. Hindi ko siya nakitang gumalaw, nakatayo si Feng, na di man lang natinag sa kanya pwesto. Sinabi nito nakakamo-kamot pa ito at sinabi, ano yun? Yun na ba yun, habang hawak ang dibdib ng ating bida, na tila nabigla at kinapos sa kanyang paghinga. Sinabi nito yun ay isang sorpresang pag-atake, na napakabilis. Pangako ko, matatamaan din kita, kahit isang beses man lang. Tumayo ito na pinagdikit ang mga ngipin, at maya-maya pa ay maririnig at sigaw, sakit suntok, sipa, na nataman sa iba't ibang parte ng katawan. Napatingin ito sa kalangitan na hinahabol ang sariling paghinga. Habang nakahiga ang ating bida, ibang antas na naman ba? Nakatayo si Feng, na tuwang-tuwa sa kanyang nakikita na kahalukip-kip ito. Sinabi pa nito, sa wakas, mukhang sesuko ka na, ibig bang sabihin na nanalo ako sa pastahan? Mabilis na bumangon ang ating bida at sumigaw, ano ang ibig mong sabihin, hindi pa tayo tapos, tila ba naghamon muli ito, muli ay nagkaroon na naman ng sagupaan ang dalawa, hanggang sa sinipa ni Feng, ang ating bida, na sa pagkakataon na yun, ay agad na hawakan ng dalawang kamay ang paa na pinansipa ni Feng,
At habang nakataas ang paa ni Feng, naiwan nakatayo ang isa. Pinag-aralan ng galaw nito, hindi makatagal ang isang paa niya, at iyon ang target ko.